Itong mga nakaraang buwan, marami pong mga nangyari. At napakabuti po ng Panginoon sapagkat in spite of the things that we have undergone through, God is always faithful. Nakakatuwa ang pagkilos ng Panginoon because there's a lot of questions that we cannot answer, a lot of things that we cannot stop, things that are unchangeable, and there are things that we wanted to happen sa ating buhay, but it seems there was no question, it seems there was no answer about all those things. But God is faithful. He holds our future. He knows what's best for us. Amen. So today, I would be sharing about Luke chapter 10, starting verses 38 to 40. So welcome po ang bawat isa po sa atin. Yung mga first-timer po natin, mga first time nakarating lang dito, pakitaas lang kamay. Wow. Welcome, welcome. Okay. Welcome, nak. Okay. Okay. Sino pa mga first-timer? Okay. Welcome, anak. Welcome. Yung two-timer. Iba bang two-timer sa second time? Okay. Patawad si Pastor, ha? Patawad. Okay. Let's enjoy the presence of God today. So, Luke chapter 10, verses 38 to 40. Okay, sabay-sabay po nating basahin ito. 1, 2, 3, go! A certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary. But Martha was distracted with much serving. And she approached him and said, that my sister has left me to serve alone. Okay. Binigyan ko ng pamagat na ganito. Jesus Cell Group. Okay. Or the value of one, the value of a family, and the value of a cell. Yung word na, now it happened as they went, that he entered a certain village, hinahanap ko po kung anong village po ito. Akala ko ay Capitol Hills, mga ganon, o anong village. Okay, pero nakita ko na itong lugar na pinuntahan ni Jesus from Jerusalem, na pinagmulan po nila because Jerusalem was the headquarters of Jesus and the disciples. So Jesus, together with his disciples, from Capernaum, from Jerusalem, they went to the village of Bethany. Ang Bethany po ay 2 miles away from Jerusalem. Tinignan ko rin gaano kalayo o gaano kahaba ang 1 mile. So ang 1 mile pala, umaabot po siya ng 5,280 meters. Kung nakakita po kayo ng isang standard na oval, 400 po isang ikot nun. 400. So ito po ay 2 miles. So 280 plus 5,280, pinlas ko 10,560 meters. So kung ang isang oval ay 400 ang isang ikot, almost 27 na ikot po ito. Kasi yung mga tumatakbo ng event po nila 10,000, okay, 10,000 or 5,000, yung 5,000, yung 10,000 kasi 25 yon na ikot sa isang ordinaryo. Ito po 10,560. So 26 o almost 27 ikot po siya. Sila po ay naglakad. At pumasok sila sa Bethany na merong nag-welcome sa kanila na tinukoy po ng komentary na ito po ay friend ni Jesus, ang pamilyang ito. Nandoon si Mary nakatira, nandoon si Martha na kanyang ate, at nandoon si Lazarus na nung namatay, iniyakan ni Jesus. So, ganun kahalaga ang pamilyang ito kay Jesus.
So Jesus did not went to that place para lang po magsasabing gusto lang namin magpahinga rito. To God, there is no nagkataon lang. There is no accident. There is no baka sakali. Sinasadya talaga ni Jesus na puntahan ang pamilyang yon because Jesus valued self, valued the family, and valued even for one soul. Inisip ko, ano kaya magandang pamagat? Jesus cell group or the value of one? Pero nakita ko, ano man ang pamagat doon, papasok pa rin tayo sa ang kalagahan ng pagtitipon. Sabi nga nung sa African salita, Ebgatalay Ponte. Ibig sabihin ng Ebgatalay Ponte, huwag kang a-absent. Huwag kang a-absent. So, si Jesus pumunta o dumalaw sa kanyang cell group na ito po ay kanyang sinasadya no matter gaano man po ito kalayo. So, but you see, along the story, Martha's intention was very good. And it should among Christians too. When we are visited by our pastors, leaders, or our friends. Kasi pagdating ni Jesus doon, eto na si Martha, he prepared for something. Lazarus was not there. Sabi ng Bisaya, siguro naglakaw-lakaw. Ha? Siguro si Lazaro may pinuntahan because he don't even know that Jesus would come that very moment. O maaring kung saan lang siya nagpunta, na nagkataon dumalaw si Jesus sa pag-iisip ng iba, pero si Jesus nananadya talaga. Kaya kapag tayo dinidisiplina ng Diyos, wag nating sabihin na, Lord, baka wrong person. Sinasadya talaga ng Diyos yun. Lord, wala naman akong nakitang kasalanan ko, pero bakit nangyayari ito? Sinasadya talaga ni Lord yun. Hindi pwedeng sabihin na, ay, mali. Di ba minsan sa text, namamali ang send? Dahil sa namamali ang send, maraming napapahamak. Kanina lang, may nag-send sa akin. Pas, pwede ba? Panggatas lang ng anak ko. Sabi ko kay Pastora, masendan mo. Kanina lang bago ako umakyat dito. Sabi ko, masendan mo. So, Jesus gave importance to his cell group, no matter what, because he understands the value of one. First, when serving God. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, do not expect something from God in return. Do not expect and do not wait for something in return. Because there's a lot of people in serving God, God gave the condition. O dinidiktahan pa nila ang Diyos kung ano ang kanilang tatanggapin at kung kailan. Na para bang may pautang sila sa Diyos na, Lord, naglingkod ako sa iyo. Para bang utang na loob pa ng Panginoon na siya'y paglingkuran mo. Na dahil naglingkod ako sa iyo, you need to do this. You need to do that. You need to give me this. I want this at this time. Don't. Kasi, yung naglingkod ka sa Diyos at natuwa ang Diyos sa iyo, kagalakan na natin yon. Si Lord, pag kinatuwaan ka ng Panginoon, hindi ka nauusog. Diba yung iba, pag kinatuwaan yung baby, pero usog. Si Lord, pag kinatuwaan ka, hindi siya nang uusog. Siya ay nagpapala. Amen. Pero pagka marami kang locus, locus, plural ng loko-loko. Pag pinagsamo ang dalawang loko-loko, locus. Pag marami kang locus, hindi ka pagpapalain. Pero papalain ka. Papalain ka. So do not dictate God to what He will do and to what He will give you.
And do not even give God a time frame na, Lord, sa araw na to, I need this thing. Because there are a lot of times that even in the life of Lazarus, the brother of Martha and Mary, when he died, Jesus came 4 days late. Nung dumating si Jesus sa kanila, si Lazarus, na inibing na 4 na araw. At ang sabi ni Martha, Lord, si Lazarus nangangamoy na. 4 na araw na siyang nasa ilalim ng lupa. Naaagdas na, nangangamoy na. Na parang tanong, bakit hindi ka dumating? No, ang kapatid namin kamamatay lang. Because this family was so dear to Jesus. In fact, 3 beses lang yata o 2 na si Jesus umiyak. Iniyakan niya Jerusalem, iniyakan niya si Lazarus. At nung namatay itong si Lazarus, ang sabi ng Bible, Jesus wept. Umiyak si Jesus. But then, pagdating niya ron, here comes the family. It seems they make sisi to God. Na ang sabi nila, bakit ngayon ka lang dumating? Parang isang kanta lang. Bakit ngayon ka lang? Anong kasunod? Kung kailan di ba? And it seems that the scene was like that. Na ang magkapatid were looking unto Jesus, it seems that they are questioning and asking Jesus, why? Why, Lord? Why only now? And it seems to many that Jesus was 4 days late, but Jesus came on time. Kung sa tingin mo, pangangailangan mo hindi dumating ngayon, wag mong sabihin na, Lord, hindi ka totoo kasi hindi ka dumating sa tamang panahon. Because God has His own time. Ang tao may sariling oras, pero ang Diyos may sariling oras. And everything that happens under the sun has their own season. May kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang pagkakataon. So do not be distracted in many things. When serving God, do not be distracted with many things. Eto, nagpasalamat na. Salamat po, Tay Pastor. Taga-Pasay po ito. So do not be distracted in many things. Do not be a double-minded person. Na gusto mong maglingkod sa Lord, biglang umulan, ay postpone. Di ba? Kung umuulan, postpone ang pagsimba o cell group. Kung walang pera, ay walang simba o walang cell group. Kung brown out, walang tubig, walang ligo, ay walang church at wala ring cell group. Kung maraming labahan at gawain sa bahay, postpone din ang simba at postpone din ang cell group. Kung pista o birthday, postpone din ang simba, postpone din ang cell group. Hindi po dapat yun ang pamantayan po natin. When you wanted to serve God, do not be distracted with many things. Daming dahilan. Ang tanong, yumaman ka ba sa kadadahilan mo? Do you gain profit with those reasons? Sa kadadahilan mo, eto, nakita mo ba, umayos buhay mo. Martha did nothing wrong in working hard for Jesus. In fact, he served Jesus sa ganung kaparaanan. Okay yun eh, yung maglingkod ka sa Lord. That was good. Her problem was that she became distracted with much serving. Kasi nakita niya, gawa lang siya ng gawa, samantalang yung kapatid nakaupo lang together with Jesus. We get distracted and irritated when we see others are not doing the same as we do. Bakit ako nagsi-cell group, samantalang yung iba nakaupo lang ayaw umattend? Yung iba, kaklasmate ko na nga eh. Sa training, pareho-pareho kaming nagtapos. Ako may cell group, siya wala.
Kaya minsan nadadala tayo na hindi na tayo gumagawa. When we do something for the Lord, let our eyes be focused on Him. Amen. Because when your eyes is getting out of Jesus, o hindi ka nakafocus sa Panginoon, you see a lot of things that pulls you away from God. Yung papunta ka sa cell group mo o sa simbahan, paglingon mo, SM pala, oy, ano mas maganda, SM o simbahan? Sino yon? Okay, di ba? Pagtingin mo ganun, SM. And you are trying to make dahilan. And you are trying to make a choice na hindi dapat. Kasi sabi ng Bible, let our eyes focus or let our eyes fix on Jesus, being the author and the finisher of our faith. So, let's busy ourselves in doing what God told us to do. And let our eyes continue focusing on God. Kaya alam niyo po yung dahilan, sino sa inyo nakakita na po ng kalesa? Pag sinabing kalesa, may kabayo. Di ba? Anong napansin niyo sa mata ng kabayo? Ha? May takip. Saan ang takip? Sa unahan o sa gilid? Bakit kaya anong purpose nun? Ma, parang mali yata tayo ng dinidisciple. So, yan po yung apo ko. So, nandito siya para hindi makakita ng katabi. Kundi focus yung eyes niya sa harap. Kasi pag nandun sa kalsada, may mga sasakyan, baka ma-distract siya sa kanyang focus. Kaya ang takip dito sa gilid. Kaya nga sabi ng Bible, let our eyes focus on Jesus. Because in this world, there are a lot of things that would even make you kalabit and focus your attention on many other things. And Martha was that. She served God wholeheartedly. But then one time, sa kanyang paggagawa, she noticed na, uy, bakit ako lang, dalawa kami sa bahay? Hindi niya mautusan sila sa Lazarus dahil wala. Pero dalawa silang magkapatid doon. You see, evil does enough when one good person does nothing. Kumikilos ang dyablo kapag ang mabubuting tao walang ginagawa. Napaparami ang bad things that happens when a good person does nothing. So kung wala tayong gagawin, may kumikilos na iba na lalong pasasamain. At kapag gusto nating kumilos na, ang dami na palang aayusin. So do not murmur or complain because those are accepted. Those are not accepted in the kingdom. Those are not accepted in the kingdom. Do not murmur. Yung gumagawa ka, tapos paniya ang salita mo, there was a story, at lagi kong kinikwento, there was a man na siya po ay pumasok po bilang isang kamanggagawa o katulong sa bahay. Pero ang trabaho ng taong ito, hinire siya ng kanyang amo para lang magputol ng isang malaking puno. So binigyan po siya ng palakol. At nung hawak niya ang palakol, matalas naman ang palakol. Pero malaki yung puno. At habang kinukuha niya po yung palakol, he began to murmur. Ang sabi niya, mahirap ang pinapagawa ng amo ko. At nung simulan na po niya, na iwas-iwas ang palakol doon sa malaking puno, matalas ang palakol, dahil malaki siya, it took him many minutes. Pero habang siya ay nagpapalakol, he began to complain. At ang sabi niya ganito, kung hindi dahil sa iyo, Eva at Adan,
na unang tao na nagkasala, hindi sana kami nadamay sa kahirapang ito. Nang dahil sa inyong pagkakasala, eto tuloy pati ako nadamay sa paghihirap. At nakita ng kanyang amo kung anong mga pinagsasabi. At narinig din ng amo, hindi niya napansin nitong magpapalako na yung amo malapit lang. At panay ang reklamo niya. And all of a sudden, that big tree fell down. At nung bumagsak na, nagpahinga siya, nakatulog, matagal yung tulog sa pagod. One time, ang sabi ng kanyang amo ganito, aalis ako, hindi ko alam kung makakabalik ako kagad, pero it will took me a week. At ang sabi niya, gusto ko, dahil wala ako, dalawa lang tayo rito, ikaw ang mamahala sa bahay. Lahat ng nasa ref, gusto mong kainin, puno yan, kumain ka, lutuin mo, gusto mo. Lahat ng nandito sa loob ng bahay, i-enjoy mo. Gusto mong manood ng Netflix, meron dyan, incognito. I-enjoy mo. Everything you wanted, sabi ganon sa buhay mo, i-enjoy mo yan. Ang daming pagkain, may pera dyan, magpunta ka sa kung saan mo gusto, sagana yan. Tuwan-tuwa siya, pero sabi ng amo, pero isang pakiusap ko, doon sa taas na yon, merong isang maliit na karton doon. Yon ang wag na wag mong pakikialaman. Isang maliit na kahon, wag na wag mong pakialaman. At first, isang araw, he enjoyed everything. Punta kung saan-saan, dalang pera, pagkain, pagkatapos, liwaliw siya, enjoy na. Second day, ganun din. Third day, napagod na siya. Pero umalis pa rin. On the fourth day, nag-isip na siya kung saan pupunta at habang siya'y nakaupo at nag-iisip, napako yung isip niya sa maliit na kahon. At ang sabi niya, ano kaya ang meron doon na sinabi ng amo ko na wag kong pakialaman? And questions began to questions, nanganak pa ng question at maraming katanungan sa isip niya, why? Until such time, pumasok sa isip niya, wala naman si sir. Baka pwede kong tignan. So on the fifth day, hindi na niya matiis, binuksan niya yung maliit na kahon. Nakita niya walang laman, maliban sa isang papel na nakataob, na wala namang nakasulat sa taas. Pero nung kunin niya to at binuksan, may nakasulat. Alam mo yung nakasulat? Sinisisi mo si Adan at Eva, ikaw din hindi ka rin mapagkatiwalaan. Dahil sinabi sa kanya na wag buksan, pinakialaman niya. Diba? Sabi niya, sinisisi mo si Adan at Eva, ikaw din hindi ka rin mapagkatiwalaan. When serving God, do not even try to look kung sino ang katulad mong maglilingkod o hindi. Dapat kahit nag-iisa ka lang, you have to keep on and be focused on what you're doing. Especially, God is wanting you to accomplish such things in His name. Kasi si Lord, never na nakita ko sa Bible nung gumawa ka, nag-thank you siya. Anak, dahil pinaglingkuran mo ko, thank you ha, next time babawi ako sa iyo. Walang ganun si Lord. Hindi nakasulat sa Bible yan. Ang nakasulat, for the wages of sin is death. Kung may kabayaran ang kasalanan, may kabayaran din ang kabutihan. Amen. At si Lord hindi nagpapahuli when it comes to blessing. He is the God of more than enough, the all-sufficient one. Our El Shaddai, the God of plenty. Our Jehovah Jireh, our Jehovah Shammah. So babayaran ka naman sa paggawa mo. Bakit ka naghihimutok? Kung nag-iisa ka, may bayad ka pa rin. Kahit nag-iisa kang gumagawa. Kaya nga si Gary V, nagtanong siya, sabi niya, natutulog ba ang Diyos? Si Lord ba natutulog? Si Lord ba nagpapahinga? Pero ang alok niya sa atin, halika kayo at magpahinga kayo.
and cast all your cares on me. Diba? Lahat ng alalahanin mo, lahat ng bagabag ng puso mo, lahat ng kabigatan mo, kamang sabi ng Lord. Merong isang kanta na nagsasabi na, lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love for me a while. Kung kayang sabihin ito ng tao, how much more to God? He is concerned sa buhay po natin. So, hindi libre ang paglilingkod sa Diyos. Lahat po may karampatang halaga po ito na katapat. Amen. Even in your giving, may karampatan po yan na katapat. Hindi sinabi ng Lord, o anak, dahil nagbigay ka, salamat na, thank you ha. Hindi. Because what you sow is what you reap. And it's more than that. When God is blessing you, to the fullest po yun. So, hindi libre ang paglilingkod. At hindi kayang tumbasan ng pera ang kabayarang ipinagsilbi mo sa Diyos. Kasi hindi ka lang pagpapalain ni Lord sa pananalapi. Sa physical health mo, sa spiritual strength mo, even sa family mo, and even the peace that passeth all throughout understanding. Yung malayo ka sa mahal sa buhay mo, but the peace of God was still there. At sa halip na mag-alala ka sa mahal mo sa buhay, you can even pray for them. Why? Because binigyan ka ng Diyos ng matinong pag-iisip. Kasi sa mundong ito, ang dami na pong problema. Pero sa taong may takot sa Lord, bibigyan ng Diyos ng wisdom. He will give us the understanding, the knowledge, and the wisdom because of our faithfulness. And secondly, when serving God, check your heart and your motive, or else you might regret why you serve God. Sa paglilingkod mo sa Lord, am I doing this for God's glory? Or am I doing this for my own personal agenda? Ginagawa ko ba ito para sa Diyos? O ginagawa ko ba ito para magpa-impress sa tao? O ginagawa ko ba ito para ipakita sa tao na angat ako sa kanila? Check your motives. Some have started in the spirit but end up in flesh. Anong sabi ng Galatia 5 verse 16? Walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kasi marami nang nagsimula sa espiritu, bumagsak sa laman. Why? Because of pride. It's not because of love. It's because of lust. Mga kabataang ang naglingkod sa Lord, tao sa tapat sa puso. Pero nung nagka-girlfriend, nagka-boyfriend, bumagsak na. Yung kanilang paglingkod sa Diyos, hati na. Kaya si Lord nag-compose ng kanta. At ang kantang kinompose ni Lord ganito, may kahati pa ba ako sa puso mo? Ako ba'y may alinlangan sa'yo? Sabihin mo. Di ba? Kaya si Lord nagtatanong, bakit noon akin ka lang? Bakit noon dalawa lang tayo? Pero ngayon, may kahati na ako. When you serve God, dapat buong puso po tayo sa paglilingkod sa Lord. Kasi, di ka naman pababayaan ni Lord. Isang kabataan, nag-take ng board exam para maging CPA. Ano po siya? Cum laude po siya sa isang university. Nagpaalam. Sabi niya sa akin, Pas, hindi muna ako makakasimba.
Kasi yung Sunday ko, free naman, pero gusto ko lang gamitin sa pagre-review. Saan ka ba magre-review? Sa bahay lang, Pas. 6 months ako, sa bahay lang magre-review. There are times na nakikita ko dyan po sa Kapitolyo. Sa Kapitolyo po kasi may mga upuan po doon. Sunday ng hapon nakikita ko nandun siya. Nagre-review naman. One time pinuntahan ko, sabi ko, bro, kung ganon. Anong oras ka dito? Pas, kanina pa. Kanina pong umaga, nagbaon na nga lang po ng lunch ko. Sabi ko, kailan mo ginagawa yung ganito? Sabi niya, panata ko na po pa sa sarili ko. 6 months. Kasi including Sunday po yon. Dito po ako. Magre-review lang po ako. Pero yung Monday to Saturday sa bahay ako. Nag-take ng exam cum laude. Pag-take niya ng exam, tuwan-tuwa siya. Dahil nag-chat, Pas, hindi po ako nahirapan sa thanks sa prayer mo. Pero sa totoo, hindi ko siya pinag-pray. Lumabas ang exam, bagsak. Tapos sumunod, sabi ko, kumusta ka na? Pas, baka nagkataon lang na mali ang computer. Kasi alam ko, pasado ako eh. Tapos sabi niya, magte-take po ulit ako. Nag-take po muli siya. Another 6 months, hindi na naman po nagpakita sa church. Nandyan lang siya. Take ng exam. Bumagsak na naman siya. Sabi niya, Pas, pinagpe-pray mo ba talaga ako? Sabi ko, hindi. Hindi kita pinag-pray na pumasa ka. At hindi ko rin pinag-pray na hindi ka pumasa. Kinalimutan lang kita. Sabi niya, Pas, this time, magte-take ba ako o hindi? Frustrated na ako. Mag-take ka na exam. Ngayon ako magpe-pray sa'yo. Pero dapat may kasunduan tayo. Mag-review ka doon sa review center. Hindi yung sarili mo. And then, pag bakante ka ng Sunday, gusto ko nandito ka. Pas, baka hindi ko po kayanin yung... No problem, basta magpakita ka sa akin ng Sunday. Kasi ang Sunday, mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 12 rin ng Sa oras na yon, 24 oras, magpakita ka sa akin kahit 2 minutes lang. At doon kita ipagpe-pray. He did that. Pangatlong take na exam, pumasa. Pumasa siya. Do not get lost your connection to God. Huwag mong luluwagan ang connection mo sa Panginoon. Kasi kahit kuryente yan, kapag maluwag ang saksakan, hindi mo maisasaksak at magkakaroon ng ilaw. At kung maluwag pa ang saksakan, ipilit mo, baka pumutok lang yan. Dapat yung relasyon mo sa Panginoon, tight. Mahigpit. Kung nakakapit ka na, magpatali ka pa. Para makibitaw ka man, nakatali ka kay Lord. So check your heart and your motive, or else you might regret why you serve God. Pangalawa, listen to what He is commanding you to do. Kasi maraming mga Kristiyano, ginagawa ang bagay na ito na hindi naman pinagagawa sa kanila. Pagkatapos magtatanong sa Lord, Lord, bakit mo ako pinabayaan? And one of that is Jonah. One time, God spoke to Jonah to spread the good news in Nineveh. But Jonah wanted to share the good news. Pero hindi sa Nineveh nagpunta. Saan siya nagpunta? Sa Tarsus. Ang puso niya tama. Marta, ang puso niya tama. Yung maglingkod at mag-serve sa Lord, tama naman yon. But the question is, yung ginagawa mo bang paglilingkod, yun ba ang gusto ni Lord? So when Jonah, papunta na doon sa Nineveh, nagpihit ng lakad, pumunta sa Tarsus. Along the way, dito ho nagkakaroon ng problema maraming Kristiyano na nagsimula sa Espiritu, but along the way, in the wilderness, doon na po nagkakaroon ng clamor.
Doon na po nagkakaroon ng craving. Doon na po nagkakaroon ng reklamo. Doon na po nagkakaroon ng complaint. Kaya a lot of Christians ay mga reclamites. Mahilig magreklamo. Mga reclamites. So, when Jonah papunta na doon sa Tarsus, may nangyari. And the question is, di ba, what is the purpose of Jonah going to Tarsus? To spread the word of God. Pero was that the thing? Was that the place that God commanded him to do? Or to be? So, ano nangyari? Along the way, di ba, may nangyaring sakuna sa kanyang buhay. Maraming Kristiyanong ganito. Ipinipilit na magpaawit, ang sintunado na nga, gusto pa magpaawit. Parang yung isang kabataan, nagpaalampas, pwede ba ako mag-MC? Sabi ko, pwede naman. Bakit? Kaya mo? Sabi, sandali lang yan, pastor, magaling ako. Nag-MC. So, nung nag-MC, kung ano-ano mga pinagsasabi. Sabi ko, ano nangyari sa MC mo? Sabi niya, pas, marami nagalit sa akin. Bakit? Kasi sinabi ko na walang Diyos sa likuran, sa harapan lang. Kaya dapat wala nang upo sa likod, puro sa harapan lang. Kasi ang presence ni Lord nasa harap. And it happened, totoong nangyari ito. So ngayon, ano na gusto mo? Pas, hindi na muna ako mag-MC. Marami palang natitisod sa akin. Anong gusto mo? Pas, baka subukan ko munang magpaawit. Sabi ko, marunong ka bang umawit? Abay, pas kung sa marunong lang. O sige, sabi ko, sige, mag-practice ka. Kaso nga, sa pagpa-practice niya, yung mga kasama niya sa banda, nagkakagulo. Dahil kapag inintro na siya, kung hindi late sa pagpasok, nauunang pumasok, wala pa sa tono. Kasi 4 lang ang klase, di ba? Merong tenor, soprano, alto, baho, siya yung pang-5, sinto. Siya yung pang-5. Nagpaawit naman. Kaso nga lang, hindi makasabay. Ang kongregasyon, hindi makasabay. Kasi nga, ang kongregasyon, alam yung tono, pero iba ang tono niya. So, wala na naman talagang nakapag-worship ng maayos dahil nadidistract sa kanya. Paalam na naman sa akin, Pas, hindi talaga ako po pwede sa baka mag-preach. Sabi ko, bakit? Nagdi-devotion ka ba? Nagbabasa ako ng Bible, Pas. O sabi ko, di sige, upo ko, ikaw naman ang mag-preach. Preach siya. So, nung nag-preach siya, pamagat pa lang, hindi na maintindihan ng tao. Dahil isang sentence yung kanyang pamagat, pagkahaba-haba. So doon pa lang, lito na ang mga tao. At nung nag-preach siya, hindi rin alam ng mga tao kung ano ang simula, anong huli. Kung ano ang topic niya, kasi nagsimula sa salvation, pagkatapos topic ng faith, nagpatuloy ng giving, at pagkatapos ng leadership, at saka ng management, at saka ng stewardship, sabi ng mga tao, ang gulo. So sabi ko, kumusta naman ang respond ng mga tao sa iyo? Sabi niya, Pas, pati ako nalito rin. Sabi ko, ano dan dapat mong gawin? Gusto ko sana, Pas, tumugtog. Sabi ko, anong alam mong instrumento? Sabi niya, wala. Pero pwede ba, kahit doon na lang ako sa taas, palakpak na lang ako. So, as in wala talaga. Sabi ko sa kanya, Nak, kung ako tatanungin mo, kung anong talentong meron ka, sabi ko sa iyo, meron akong mairekomenda, tingin ko talento mo ito. So, tuwan-tuwa siya, sabi niya, ano yun, Pastor? Pumunta ka, dito, kung ganon, either Saturday ng gabi o Sunday ng madaling araw. Sabi niya, madali lang po sa akin yon. Then ang gagawin mo, magpunas ka lang ng mga upuan. Paglingkuran mo ang Diyos sa pamamagitan ng paglilinis ng mga upuan. Yung mga alikabok, mga walis mo, ano yan.
Sabi niya, ayoko yun, pastor. Ayoko ng ganun. Pero meron akong isa, pastor, na eksperto ako. Sabi ko, ano yung eksperto mo? Sabi niya, yung pag-usapan natin ang buhay-buhay ng mga kapatiran, pastor. Kasi karamihan dyan, alam ko mga buhay niyan. Alam mo ba si pastor, alam mo ba si ganito? Nako, nakita ko yan, nagbibisyo yan. Yung pastor niya, yung kanya palang gift ay pagchichismis. Sabi ko, yan ang talento na ibaon mo sa lupa. Yan ang uri ng paglilingkod mo, nakalimutan mo na. Kasi maraming Kristiyanong ganito eh. Di ba? Mga marites. And Martha was one of those. Ibinibida niya ang kanyang kapatid na si Mary na, Lord, bakit mo hinahayaan yan? Nakikipagchismisan lang yan sa iyo. Samantalang ako rito, abalang-abala ka. So now you can see the difference between one is working in the kingdom and the one is busy with the king. Yung isa nagtatrabaho para kay Jesus, pero yung isa nakikinig lang kay Jesus. Pastor, bakit nagagalit ang nanay ko kapag ganun ginagawa ko? Kasi, oras ng paghuhugas ng plato, itataon mo, devotion mo. Oras ng gawaing bahay, saka ka magdi-devotion. Kaya nagagalit ang nanay mo, tapos idadahilan mo, busy ako sa prayer. Kaya maraming mga Kristiyano lumayo sa Lord kasi hindi nila nakuha yung gusto nila sa Panginoon. Because when you serve God, wala dapat condition. Isipin mo kung sino pinaglilingkuran mo. Dahil ang pinaglilingkuran mo, hari ng mga hari, privilege yun na ikaw ay kasama ka sa kingdom ng Panginoon. There is the difference between culture versus policy. Ang kultura, ginagawa na yung kusa. Ang policy, you are forced to do so. Ngayon, kahit na ito ang policy natin at mayroong fine na ang malilate ay ganito, lalong malilate yan. Kasi policy yan. Pero pag kultura, kusa na po yun. Nakatatak na sa isip, nakatatak sa puso because culture. So anong kultura na ating pinapairal dito? Win souls and make disciples of Jesus and for Jesus. And lastly, when serving God, look always to Jesus, being the author and the finisher of our faith. When you serve God, dapat ang ating paningin always looking unto Jesus. Pastor, naglilingkod ako. Gusto kong maglingkod sa Lord, pero nataon naman sa oras ng laba ko, pero may kailangan na ganito. Yung GCash ko, tinignan ko ang laman, 129. 124. Pero itong humingi ng tulong, 100 lang daw kailangan. Pasok na pasok. Panggatas lang po ng anak ko. Hindi ko alam kung anong klaseng gatas. Kasi ang gatas kalabaw ngayon, 100 eh. Yung gatas ng kalabaw, 100. Okay, yung bote, 100 yun. Ewan ko kung yung pinapagatas niya sa anak niya. Basta siguro, kinulang. Baka siguro nasa bilihan, kinulang. Ako naalala niya. Sabi nga, Tay, nawala po ito during pandemic time. Bumalik na po sila sa Pasay. At doon nakapag-asawa. At nung nakapag-asawa, eto na yung sitwasyon ng kanyang buhay. So ako naman bilang tatay din, pinapagalitan ko siya sa cellphone. Sabi ko, kaya nagkaganyan-ganyan buhay mo, hindi ka nakinig. Akala ko, hindi na po niya ako malilimutan.
Pero naalala po niya ako sa kanyang pangangailangan. Kaya sabi ko, Pastora, yung cellphone ko, tignan mo kung may laman Gcash. 124, pasok na pasok, sendan mo. Nagpasalamat. Sa paglilingkod sa Panginoon, huwag tayong mamimili. Jesus, 2 miles away from Jerusalem ang Bethany. And yet, pagdating niya ron, isa lang ang humarap sa kanya, ang isa nagre-reklamo pa. But Jesus was not distracted. He even sat down together with that woman, sharing the goodness of God. Hindi sinabi na, asan man kasama mo, stop na tayo, postpone natin dito. First time nangyari, last encounter, ang promotion 4 months, ang umaten 3, ang staff 22, ang nag-encounter 3. The night before that encounter, ang sabi ko, lahat ng staff, I want you to be delegate to. So kapag nagsasalita, yung speaker natin, gusto ko nandun din kayo. At kung ang mga delegates tatanggapin nila si Lord, tumanggap din kayo sa Lord. At kung ang mga delegate magsisi sa kanilang kasalanan, magsisi rin kayo sa inyong kasalanan. We enjoy. Pwede ko may postpone, 3 lang, postpone muna natin. Pero mahalaga ang kaluluwa. Sabi ni Pastora, paano kung isa lang dumating? Ituloy natin, sayang naman. Paano yung bayad ng kuryente? Ipabayad mo doon sa mga staff na hindi nag-invite. Kaya sa susunod kung magbabayad ang delegate ng 1,000, tapos konti lang sila, ang staff 1,500. Ngayon, wala akong naririnig na reklamo. So, Mary and Martha were in the same place. But where are they in the presence of Jesus? Nasa loob ng bahay, pareho, pero saang bahagi ng bahay? So, are you in the kitchen cooking for chicken? Or cooking chicken? Or at the front, at the feet of Jesus? Nung si Jesus dumalaw kay Martha, nasaan si Martha? Martha nasa kusina. Nasaan si Mary? Nandun at the front of Jesus. Kapag dumadalaw ang sa leader nyo o ang pastor nyo sa bahay nyo, nasaan kayo? Sa kitchen, abalang-abala, magtimpla ng juice, ng sandwich para doon sa dumalaw, o uupo lang kayo? Kung mamuti ang mata nyo sa katititig sa isa't isa't nagkukwentuhan, walang makain. Yun ang pinakamahalaga. So we have to do something na hindi po ma-attract yung ating attention at hindi po tayo ma-distract on many things. Maganda rin naman. Di ba? Maaring magrason itong si Martha. Lord, kaya ako narito kasi bigla dalaw nyo. Kaya busy ako. Di ba? Kaya nagkukumahog ako kasi wala man lang kayong pasabi. Pero si Jesus, hindi siya nagsasabi na punta ako dyan na mag-prepare ka ng ganito. Hindi po ganon. He came to that place to bless that place. So huwag niyong iisipin na ang leader ninyo, cell group leader nyo, pinuntahan kayo para i-bless nyo siya. Dahil pag alis niyan, may pabahaong kayo. No. Kaya yan nagpunta to bless you. At kung meron kayong ibibigay, no problem. Pero kung wala, no problem. Ang mahalaga, makita niyang ayos kayo at maipanalangin kayo. Amen. So Jesus wanted to be at the house, to be in your house, to be in the house for one reason, to bless each one of us. Ang tahanang walang Jesus, madalas po yan. Ang sisihan, madalas po yan ang away. Kung sabihin nyo, Christian naman kami, pero bakit nangyayari ito? Nasaan ka ba?
Baka kasi nasa kwarto ka lang, si Jesus nasa salas. Gawin mong si Jesus ang hari, ang presidente ng buong tahanan. And I want to end in this story. Isang mama, tumawag siya. At nung siya ay tumawag, nag-ring ang telephone. Nag-dial lang siya na kung anong denial niya, nag-ring ang telephone. At may sumagot, hello. Alam mo, sabi niya, I want to talk to Jesus. Is Jesus here? Sumagot, yes, answering you is Jesus. From nowhere lang yung dial niya. Sumagot, gusto niya makausap si Jesus. At ang sabi niya, if you're really Jesus, then come to my place. Binigay niyang complete address, ang location ng bahay niya, at nagbigay siya ng exact time na sa ganitong oras, expect ko po kayo. May dumating, kumatok. Tignan niya ang oras, eksakto sa binigay niyang oras. Pagbukas niya, si Jesus nga. Sabi niya, Jesus, alam ko ikaw yan. Sabi niya, yes, ako ito si Jesus. Then, welcome Jesus. Pinaupo sa sala si Jesus. Nung maggagabi na, sabi niya, Jesus, eto yung susi ng kwarto mo. So, kinuha ni Jesus yung susi ng kwarto, binuksan yung kwarto, and he stayed into that place. Pagdating ng hating gabi, may kumatok. Pagbukas niya ng pintuan, may dumating na bisita. Pagbukas niya, si Satanas pala dumating, pinagbubugbog siya. At habang binubugbog siya, he was longing that Jesus would come down, would come out from that kwarto. Pero no, Jesus came out. At siya ay talagang nakahandusay lang dahil he was beaten severely. Nung siya po ay madaling araw na nakahandusay, bumaba ang Jesus. At ang sabi niya, Jesus, ba't ngayon ka lang? Sabi niya, bakit? Kasi kagabi dumating si Satanas, pinagbubugbog ako. Bakit hindi mo man lang ako tinulungan? Ang sabi ni Jesus, kasing ibinigay mo sa aking susi, ay kwarto lang. Yun lang ang kapangyarihan ko. Then ang sabi niya, kung ganun pala, Jesus, eto na. Ang buong susi. Lahat ng kwarto, ang sabing ganun yan. Susi lahat yan. Sang gabi, may dumating kumatok na naman. The same bisita. Si Satanas, binugbog ulit siya. And the same story, sabi niya, Jesus, binigay ko sa iyo lahat ng susi, pero bakit hindi mo man lang ako tinulungan? Sabi ni Jesus, kasi susi lang ito ng maraming kwarto, hindi ng lahat. Nakalimutan mong ibigay sa akin ang susi ng pintuan. So binigay sa kanya, Jesus, ito na ang susi ng pintuan. Ibig sabihin buong bahay na. Sang gabi, pangatlong gabi, may kumatok. Pagbukas ng pinto, si Satanas naman ang nagulat. Kasi ang nagbukas si Jesus. So ang ginawa ni Jesus, pinagbubugbog naman siya. Si Jesus na ang bumugbog. At wala nang tumuloy nung nakaraang gabi na. Nung ibang gabi pa. Bakit? Jesus is in the house. When Jesus came into your house, do not ignore. Do not forsake. Do not neglect. Or do not abandon Jesus. Because when Jesus come to your house, that would be His cell group. Na kahit nag-iisa ka lang, He values you because you are important to Jesus. Amen. Shall we all rise? Try natin ang conclusion. 1, 2, 3, go. Forsake, neglect, or abandon yourself, no matter how far and hard it is to go. Kahit gaano kalayo at mahirap puntahan, umuulan, bumabagyo. Kung hindi pa bumubuka ang lupa at hindi umuulan ng apoy, cell group must still go on. Kahit ang pananumbahan, hanggat hindi bumubuka ang lupa at bumababa ang apoy, dapat laman pa rin tayo ng ating pagtitipon. Amen. Because Jesus will always there. Kung saan natin ipon ang kanyang mga anak, Jesus is always there. Amen. It happened in the days of the disciples. Nung nawala si Jesus, natakot sila sa Pariseo.
Nagbangon na mula sa mga patay si Jesus. And the disciples, they don't even saw Jesus na nagbangon sa mga patay. Pero sila'y tahimik lang nasa isang kwarto. Nag-uusap-usap sila. Anong gagawin natin? Inuusin tayo. And all of a sudden, Jesus came into that place. Isang tagong lugar. Sarado ang pinto. Sarado ang pintana. Dumating si Jesus. Because He valued His children gathering in His name. When we come together, always bear in your mind, Jesus is in your place. Amen. Kahit dalawa lang kayo ng cell leader mo at nagpe-pray kayo, Jesus is always there. Amen. Lahat ng first-timer, I want you to be here in front and I just want to pray for you. Sige, samahan nyo. Okay, I just want to pray for you. Okay. Okay, dito si Jason, si Princess, at saka si Nice. Let us pray. Iwanan pa natin ang ating mga kausap. Lord, narito po, Panginoon, mga kabataang anak. Papasalamat kami, Panginoon, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang nagdala sa kanila rito. Salamat din po, Panginoon, sa mga mahal nila sa buhay, maaaring kaibigan, maaaring ito kapamilya, na isinama po, Panginoon, sila sa lugar na ito. Dalangin ko po, Panginoon, simula ngayon, patuloy ang relasyon nila, Panginoon, sa iyo, ay huwag po, Panginoon, mabahiran ang anumang pag-aanilan. Sa halip, anuman ang amin mo silang pinagdadaanan, ang lagi nilang isipin, Lord, you are always with them. There are times, Panginoon, we saw things, hard things happening, but you promised that you will never leave us. Di mo kami iiwan. Kaya dalangin ko po, Panginoon, sa mga tatlong kabataan dito, magpatuloy sila sa pananampalataya. At hayaan mo na lumalim sila sa pagkakilala sa iyo. At magpugan, Panginoon, ang kanilang spiritual na pagkakilala sa iyo until such time na bumunga po, Panginoon, sila at ang kanilang bunga would remain, Panginoon. And later on, you will use them for the expansion of your kingdom. You will use them for your own glory. And you will use them, O Lord, as an agent of peace, agent of salvation, an agent, O Lord, to bless people. Salamat po, Panginoon, na sa araw nito, Ikaw, Jesus, aming Panginoong Hesus Kristo, ang siya po, Panginoon, nilang nakilala, na Ikaw, Panginoong Jesus, ay nagpapahalaga ng kaluluwa. Kahit isa lang, Panginoon, manumbalik sa iyo, masaya ang buong kalangitan. Kaya sa aming mga kapatid nandito sa ngayon, hayaan mo, ang galak mula rito ay patuloy, O Diyos, na umabot sa kalangitan. At maging sa kalangitan, Panginoon, ang galak mo, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na maghari sa buong kalangitan at buong kalupaan. Salamat po muli, pagpalain mo ang sa amin. Lord, I even pray, Panginoon, sa bawat isang narito, yung mga walang cell group po, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na magkaroon sila ng cell group at madalaw man sila, Panginoon, ng isa man sa aming mga leaders dito, ay patuloy na ang tahanan bukas, sapagkat ang mga leaders mo ay mga representative mo para i-represent si Jesus. Panginoon, bawat tahanan ay mapuspos po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Let there be, O Lord, Jesus in every places, in every homes, O God, in every houses of each one of us. And let there be, O God, love operating into that place. And the spirit of evangelism would also be in that place. So that everyone who would come to that house, Panginoon, makilala ka at ikaw ang mapapurihan. Muli po, Panginoon, salamat sa bawat isang lupa. You are the joy of our salvation. Na kahit sa panahon ng kalungkutan, maghahari pa rin ang kagalakan sa aming puso. Believing po, Panginoon, na ikaw ang may control sa lahat sa amin. Dahil hawak mo ang aming buhay, maging aming kinabukasan.
Pagpalain mo ang bawat isa. This all we pray in Jesus' name. Amen. Okay, nakakabalik na Diyos.